Magandang araw sa ating lahat. Ako si Abigail Villamor, BECE 2D. Ang aking tatalakayin ay akda sa kasalukuyang panahon na pinamagatang Bata, Bata, Paano Ka Ginawa by Luwalhati Bautista. Buod. Nagsimula ang nobela sa pagmamarcha ng magtatapos sa kinder. Isa si Maya, ang anak ni Leia kay Dean ay gagraduate ng oras na iyon. Bago simulan ang pagbibigay ng honors, ay may inilatag na isang programang paaralan. Yung ay ang Miss Kinder 83. Kasali si Maya sa mga kalahok. Hindi hinayaan ni Leia na lagyan ng kahit anong panritoke sa mukha o kahit lipstick man lang si Maya. Dahil naniniwala si Leia na ang ganda ng isang bata ay wala sa makeup o kung anong kolorete sa mukha. Tumula ang luha ni Leia ng tanghaling Miss Kinder ang anak. Dali-dali niya itong pinicturan, ngunit ubos na ang kanyang film. Inawaran din si Maya bilang third honors. Nagkaroon ng konting salo-salo sa bahay ni Leia, na kung saan ang karamihan sa kanilang bisita ay mga bata. Dumating naman si Pilar sa kanyang bahay at inalok si Leia na isali si Maya sa contest ng Johnson Johnson at i-sponsoran nito ang bata. Ngunit ayaw na itong isali ni Leia sa kahit anong contest. Nasa trabaho si Leia ng mga oras na iyon nang tumawag si Rafi sa kanya upang sila muling magkita at magkausap. Humingi si Rafi ng pabor kung maaring makasama niya si Oji. Pumayag naman si Leia at agad na sinabi ito kay Oji. Ngunit, hindi sangayon dito si Ding. Nagpumilit namang sumama si Maya at maigpit na binilin ito ni Ding na alamin ang bawat kilos ni Leia at Rafi. Nang magkitang muli ang mag-amang, Oji at Rafi, ay masayang-masaya ang dalawa. Pumunta sila sa isang carnival at doon nagkaroon ng pagkakataon na magkausap muli ng masinsinan sina Leia at Rafi. Dito na umiyak si Leia sa paglalabas ng sama ng loob nito kay Rafi. Nalaman ni Leia na mayroon na palang bagong asawa si Rafi at 3 buwan na itong buntis. Tumira si Oji sa kanyang ama sa loob ng 1 buwan at pinayagan naman ito ni Leia. Ngunit, ayaw itong paalisin ni Ding dahil wala raw makakasama si Maya sa bahay. Pero wala nang magagawa pa si Ding. Nang makabalik na si Oji sa bahay ni Leia, ay nagpatuli naman na ito. Bagaman 11 anyos pa lang ay gusto na itong magpatuli. Nagkausap muli sina Leia at Rafi. At sinabi ni Rafi na gusto niyang isama si Oji sa Amerika. Araw ng pasukan at sinamahan na ni Leia si Maya sa silid nito. Nalito pa ang guro sapagkat akala nito ay Dilara din ang apelyido ni Maya. Nagkaroon ng isang meeting ang lahat ng magulang sa eskwelahan. Nagpakilala ang bawat magulang. Nainis si Leia at nung siya ay nagsasalita, sinabi nito na huwag nang sayangin pa ang kanilang oras. Bangkat ka na. Nainis si Leia at nung siya na ang magsasalita ay sinabi na huwag nang sayangin pa ang kanilang oras. Nagbutuhan naman sila sa officer at may isang lalaki doon na laging isinasali ang pangalan ni Leia sa mga kandidato. Muli ay nainis siya at saka nagsalita. Nang mabasa ni Leia ang balita ay dali-dali itong pumunta ng kanyang opisina upang malaman ang nangyari pagkamatay ni Ninoy Aquino. Laman itong balita at libu-libong tao ang nagprotesta dahil sa nangyari. Natapos na ang unang quarter ng pasukan at binigay na sa mga bata ang kanilang report card.
At dahil sa malalim na pag-iisip ni Leia, ay nagkapalit ng perma ito sa report card ng mga bata. Kaya naman nagbigay siya ng sulat sa guro na kung maaari ay baguhin na lang at magbabayad na lamang siya. Pero, ang sabi ng mga guro ng mga bata ay kanilan siyang kausapin ng principal. Nang magkausap ang principal at si Leia, pinalaman ng principal ang trabaho ni Leia. At humanga ito sa kanya dahil kaya niya ipaglaban ang karapatang pangtao. Naging magkaibigan si Leia at Mrs. Delamera. Nasa trabaho si Leia nang tumawag ang kanyang kapitbahay at ibinalita rito na naospital ang kanyang mga anak. Pagdating niya sa ospital ay bukol sa ulo ang natamo ni Ogie at gas-gas naman ang kay Maya. Galit na dumating sina Ding at Rafi. Nanermo ng dalawa na para bang siya lahat ang may kasalanan sa nangyari. Dahil din sa galit ni Leia, ay iniwan niyang mga bata sa kanilang mga ama. Dahil sa inis ay tinawagan ni Leia si Johnny at niyayang manood ng sine. Pagkatapos nito ay inalok ni Leia si Johnny na kipag-anuhan sa kanya. Noong una ay ayaw nito, pero kalaunan ay pumayag na rin. Nang makalabas na ng ospital ang kanyang mga anak, ay naghanda siya ng kaunti upang makabawi sa mga ito dahil sa hindi niya pagdalaw. Pagkaraan naman ng gabi ay tumawag ang asawa ni Johnny kay Leia at ibinalita rin ito ang pagkakakulong ni Johnny sa salang PDA. Sumapit ang Pasko at Bagong Taon, walang Ding na umuwi sa bahay ni Leia. Ngunit nang umuwi ito ay sinabi ni Ding na may asawa na siya at nagpakasal sila noong Pasko. At gusto nitong isama si Maya. Natapos ang nobela sa pagpili ng kanyang mga anak na sumama na lamang sa kanya kaysa sa kanilang mga ama at ang pag-graduate ni Ogie ng elementarya. Mga tauhan. Pangunahing tauhan ay si Leia Bustamante, isang malayang babae, manunulat, at ina ni Ogie at Maya. Simbolo ng modernong kababaihan. Mga anak. Si Ogie at si Maya. Si Ogie, anak ni Leia at Rafi. Mas matanda, sensitibo at maunawain. Si Maya, anak ni Leia kay Ding. Mas bata, masigla at prangka. Mga ama ng anak ni Leia. Si Rafi, ama ni Ogie. Mas konserbatibo at nais kunin ang mga anak. Si Ding, ama ni Maya. Mas bukas ang isipan, ngunit hindi ganap na responsable. Iba pang mga tauhan. Si Mrs. Azaria, Mando, ina ni Leia, mga kamag-anak at kakilala, at si Johnny. Mahalagang aral. Una, ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa kasal, kundi sa pagmamahal at responsibilidad. Pangalawa, may karapatan ng kababaihan na pumili ng sariling landas sa buhay. Pangatlo, hindi dapat husgahan ang tao batay sa anyo ng kanyang pamilya. Pang-apat, ang mga bata ay dapat unahin ang kapakanan at emosyon, hindi ang opinyon ng lipunan. Panglima, mahalaga ang paggalang sa desisyon at pagkatao ng mga babae. Tinawag itong bata-bata, paano ka ginawa? Dahil una, karaniwang tanong ng bata at lipunan. Ang linyang bata-bata, paano ka ginawa? Isang mapaglarong tanong, pero sa nobela, nagiging mapanuring tanong ng lipunan. Sinong ama mo? Kasal ba ang magulang mo? Legal ka ba? Pangalawa, pagpuna sa mapanghusgang kultura. Pinapakita ng pamagat kung paano hinuhusgahan ang mga bata dahil lamang sa hindi kasal ang magulang
magkaibang ama, solong magulang ang ina. Sa akda, malinaw na walang kasalanan ang bata, ngunit sila ang nadadamay sa maling hunantayan ng lipunan. Pangatlo, sumisimbolo ng insinteng laban sa mapaniil na lipunan. Ang bata ay sumisimbolo sa kawalang malay, samantalang ang tanong ay kumakatawan sa panghuhusga at paghihimasok ng lipunan sa pribadong buhay ng kababaihan. Pang-apat, pagbibigay diin sa pagiging ina ni Leia. Sa kabila ng pamagat, pinapakita ng nobela na hindi mahalaga kung paano ipinanganak ang bata, kundi paano siya minahal, paano siya pinalaki, paano siya ginabayan. Hanggang dito na lamang ang aking ulat. Maraming salamat sa pakikinig.